Hello, hello. Kamusta ang bawat isa? Kamusta? Ayan. Oo, mga Lumera, kuya. Ang nagtira. bilis ng panahon. Nakakapangalawang Oo. linggo na. Oo, Oo nga eh. wala po magbagong taon. Pero mga kuya, may napapansin po ba kayo? Oh, Parang humuhupa na po yung mga ano, yung enjoyment, yung yung parang 'di ba euphoria. minsan may hype Oo. 'yan, opo, ta's biglang humuhupa na, ta's pumapasok na yung mga bills, gano'n. Anyway, mga kuya, ah, kasi parang yun nga po, parang wala na yung enjoyment. And Mm. parang imbes na enjoyment, parang imbes na enjoying, nagiging enduring, 'di ba po? Ayan, tama. Enjoyment or enduring. Mga kuya, puwede po akong humingi ng mga payo sa inyo na paano po ba natin ano po bang gagawin natin para ma-enjoy natin itong 2024 na na imbes na enduring, eh, maging enjoying Yan. 2024, Oo. ayan. Kaya nga Tosca yung ating way of giving advice ngayon, 'di ba? Inaaral natin yung Philippians kasi maganda yung yung payo. Talagang kita mo how Paul, for example, yung letter ni Paul, kung paano niya ina-advise at tinuturuan yung mga Christian sa Philippi. And kaya natin tinignan yung Philippians, kung naalala mo, kasi nga ang pinaka-tema niya is on rejoicing. Kasi for some reason, mga 16 times ginamit ni Paul yung word na yun eh, yung joy, rejoicing, ganyan, no? So more or less makikita mo na, wow, ito yung ine-emphasize niya dun sa sulat niya sa Philippians. Eh nakita natin yan nung mga nakaraan nating mga discussion, nakita natin talaga na ang laking bagay yung kapatiran, ang laking bagay yung, 'di ba, praying for others. Ang laking bagay noon na na nakikita nila yung halaga nung sa para sa joy. Ngayon, titingnan na natin yung verses 12 to 26. And hopefully makatulong ito sa ating yung tinatanong mo and sa tulong ni Kuya Erwin, siyempre sa pagpapaliwanag sa bahagi na to at syempre sa ating mga discussion, nawa ito ay talagang magkaroon ng matibay na na kumbaga pundasyon para sa atin para ma-enjoy natin yung ating buhay not only for the year 2024 kundi yung ating buhay. Siguro simulan na natin, Tosca, tingnan natin yung Philippians 2:1, Philippians 1, I should say, verse 12. Yan. 12, tingnan natin kahit pa isa-isang verse muna, tingnan natin hanggang 14 muna, doon muna tayo tumingin para makita lang natin kung ano yung pwede nating mapulot na payo no mula kay Paul, kay Apostle Paul. Sige, pakibasa mo, Tosca, may Bible ka ba? Kung Meron po mga Oo, kuya, oh. wow. May Ready ka NASB na. po, opo, Okay, sa good, mga good. nanonood may Bible po kayo diyan, kunin niyo para makasabay po kayo. Eto na po, Philippians 1 verse 12. Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel, so that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard and to everyone else, and that most of the brethren, trusting in the Lord because of my imprisonment, have far more courage to speak the word of God without fear. Ayan Wow. po. So anong kalalagayan ni Paul mula sa talata na binasa mo? Nakakulong po siya. Tama po ba? Nakakulong. Nakakulong. Ay, Aray. eto si Kuya Erwin nakita niya yung mga kulungan sample sa kahit sa Rome, sa sa Philippi. Kuya Erwin, i-describe mo nga ng konti yan ng mga na Yung mga kulungan doon, napaka-crude. Halos inukit lang sa bato yun eh. wow. Tapos, exposed ka sa elements. Pag maginaw, talagang giginawin ka doon kung wala kang balot. Mm. Tapos kung mainit, mainit na mainit naman. So, ganun ang circumstances ni Paul. Wow. Pero Ano, Kuya Erwin, hindi ba to kunyari kung house arrest naman, paano naman ang style nila? arrest tulad ng mga house arrest din dito na nasa bahay ka, may gwardiya ka. May Wow. yung gwardiya. Nakaposas ka sa kanya madalas. Kaya Okay. Wow. So, ibig sabihin, sa ganung situation, paano ka magiging masaya? Oo nga po. Paano ka magiging... yung sinasabi lang ni Paul dito kasi babasahin mo yung umpisa ng Philippians. Sasabihin, I thank God for remembrance of you na sana my prayer is for your joy. Ganon. Ito yung isa sa mga characteristics ng pagiging masayahin,
pagiging thankful, mapagpasalamat, Mhm. na wala yun sa circumstances mo. Wala Galing, yun. galing. Kasi Oo. ito, nasa bilangguan siya, and yet, Mhm. happy siya. Mas happy pa nga siya sa mga taong wala sa bilanggo eh. Ganun po? Bakit Oo. po kaya? Oo, kasi kung tama kay Erwin, sabi nga sa verse 18, yes, I will rejoice. In this I will rejoice. Yes, I will rejoice. So in other words, talagang joyful siya, no? Pero going back to verse 12 to 14 na binasa ni Tosca, ang ganda nung sinabi kay Erwin, wala sa circumstansya eh. Tingnan mo, sa verse 12. That my circumstances, yung aking kalalagayan, have turned out for the greater progress of the gospel. So ano napansin mo sa attitude ni Paul kung bakit siya masaya? No? Biruin mo, sabi nga ni Kuya Erwin, ang di madali ang mga nasa kulungan, mapa-house arrest yan o hindi nakakatuwa yun na meron kang Praetorian Guard na lagi nagbabantay sa'yo, you are not free to do or to go wherever you want. Wala, hindi ka makapasyal kung saan mo gusto. Hindi mo mapasyal ang kaibigan mo unless pasyalan ka nila. Paano kung wala papasyal sa'yo? Di ba? So sa madaling salita, hindi masaya yung kanyang kalalagayan. Pero sabi niya sa kanya, nagre-rejoice siya kasi, ano sabi niya? My circumstances have turned out for the greater progress of the gospel. Meron siyang mas mataas na tinitingnan, no? Hindi siya yung nakatingin sa kanyang circumstansya. Nakatingin siya sa epekto ng circumstansya. Na yung positive effect ng circumstansya, hindi yung negative effect, kundi yung positive effect ng circumstansya. Katulad ng sinabi niya ulit sa verse 14. Sabi niya, the most of the brethren trusting in the Lord because of my imprisonment, dahil sa aking pagkakakulong, lalong tumapang para magsalita patungkol sa salita ng Diyos. Di ba? Lalo silang tumapang. Sa halip na sila'y matakot dahil nakulong si Paul, baliktad, no? Tumapang pa sila. So parang nakikita niya, ako personal ko itong napapansin na grabe yung heart ni Paul. Talagang nakapokus siya sa advancement of the kingdom of Jesus. No, yung gospel, yung good news may kalat. Even at his own expense. At his expense, di ba? Kahit nakakulong siya, pero masaya siya kasi yung kanyang purpose na ipapasa niya. Pansin niyo ko, Erwin, di ba, maraming tao, kapag may vision sila, tas hindi, kunyari sa mga meeting, sinalungat, sumasama na loob eh. Galit na. Hindi na masaya. Pero, na-achieve yung vision niya. Sayang. Hindi nga lang kanya yung credit sa credit ng iba, pero nangyayari yung vision. Kaya gusto ko yung sinabi noon ng isang author na, sabi niya, it doesn't matter who gets the credit as long as the vision is accomplished. Doon dapat masaya ka. Ganon din si Paul. Si Paul, isa lang ang kanyang objective. Maliwanag sa kanya ano yung kanyang reason of existence. Ayan. Kaya marami, walang mission, kaya laging konsumisyon. Kaya marami hindi masaya eh. Kasi wala silang maliwanag na dahilan why they exist. Si Paul, ang linaw niya eh, na sa akin, yung greater progress of the gospel, yung mga kapatiran, lalong tumapang mag-share ng gospel, sa akin, masaya na ako. Yun, maliwanag sa kanya yung gusto niya mangyari. Mga kuya, meron po akong tanong, okay lang po. Oo, sige. Opo, kasi yung sa sinabi niyo po, Kuya Bong, na yung sa circumstansya, paano po yung mga katulad ng mga kapatid natin na siguro mga mommy, paulit-ulit na lang, naglalaban na lang, walang katapusan, paulit-ulit na lang, routine na lang. Ganito na lang ba buhay ko? Pero mga kuya, doon sa parang paulit-ulit, pagod na siya, pwede pa rin bang ma-advance yung kahit sa mga sa mga, di ba po, like yung mga tatay na, paulit-ulit na lang, time in, time out, wala na lang yan. Pwede po bang ma-advance yung gospel sa kanilang sitwasyon, mga kuya? Kasi si Paul po kasi. Tanong yan, ganda niyan. Talagang si Erwin gustong-gusto sagutin niya. Alam mo yung mga paulit-ulit na gawain, at nangyayari naman sa karamihan ng mga tao eh. Kahit na ikaw ay bilyonaryo, meron kang ginagawang routine paulit-ulit eh. Hindi ibig sabihin na just because you're doing it routinely, ay
masama na yon o walang kabuluhan. Hindi totoo. You can still share the gospel kung kunyari, paulit kang pumapasok sa opisina, tapos uuwi ka, pagod ka na. Along the way, pwede ka mag-share ng gospel. Tapos be sensitive sa leading ng Diyos sa'yo. Pag binigyan ka ng opportunity, yan, establish relationship para makapag-share ka ng gospel. Basta yun, ang buong motivation sa buhay. Kahit ano pa mangyari sa'yo, basta bigyan ka ng pagkakataon, masayang-masaya ka na. Tama. Ngayon, kasi hindi, babalik mo ulit yun, Tosca, sa halimbawa. Ba't ka naglalaba? Gusto mong malinis sa damit? Ano effect nito? Maaring effect nito, maaring panalangin, Lord, sana mapansin nila para meron akong opening sa gospel. Ganyan. Kunyari, nagtatrabaho ka, papasok sa opisina, time in, time out. Yun na yung mga kaopisina mo, target mo yan. Pinagpe-pray mo sila na makilala na si Jesus. Magbigyan ka ng pagkakataon. O kaya yung kinikita mo, magamit mo para sa advancement ng kingdom ng Diyos. That alone will give you reason to rejoice and say, God, thank you for the opportunity. Nakakaipon ako na magagamit ko sa ministry, magagamit ko, makakatulong ako sa tao, makakaabot ako sa mga nangangailangan, may share ko yung gospel. Di ba? Tapos, yung kaopisina ko, mabigyan akong pagkakataon, lilibre ko siya ng lunch, tapos mag-usap kami tungkol kay Jesus. So in other words, katulad din ni Paul, iniisipan niya yung advancement of the kingdom. Tapos mai-inspire ibang tao sa trabaho ko na ma-inspire sila dahil despite my busyness, nakakapag-minister pa ako, nakakapag-D group ako. So, with that, you rejoice, di ba? You rejoice. Kasi ang ganda nun, nakakausap mo naman si God in prayer anytime, di ba? So doon, madidiscuss mo sa Lord, paano nga ba to? Alam niyo, dito ako tontuwa eh. Pero Erwin, napansin ko sa panaraming pananampalataya, laging sumunod ka sa mission without complaint hanggat maaari. Pero kay Lord, napansin ko lang, doon sa itong week na to, napansin ko si Lord talaga relationship siya eh. Covenant relationship siya. Kaya mo mapapansin mo, si Abraham, nakaka-appeal pa eh. Lord, kung sakaling 45 o kunyari 35 na lang, sisirain mo. Nakakapag-appeal pa siya kasi relationship eh. Hindi yung, basta hindi, sisirain kayo, walang bargain. Parang ganun. Si Moses, ganun din. Lord, kung sisirain mo na sila, di pa paano na? Parang ganyan, no? So, nakikipag-usap sila eh. Hindi sila yung parang, wala ka magagawa, hindi na pwede mangyari yan. Parang ganun. Kaya pagka, Lord, pupunta ka dun, baka inuusig lang tayo nung nakaraan eh. Di patay tayo. Hindi mo naintindihan. Baka ine-explain niya talaga kasi hindi siya yung no question asked. Basta, di ba, parang mga magulang din ng iba na walang tanong-tanong, ako magulang mo. Hindi pa. Pero si God hindi, in a relationship eh. So, in any circumstance, pwede mo naman itanong kay God eh. Lord, ano ba pwedeng gawin ko sa sitwasyon na to? In that you rejoice. Kasi may Diyos ka eh. Ayun ang sarap no sa Christianity. Yung totoong Christianity na mayroong relationship eh. Hindi yung pwedeng, hindi ka pwede nito, hindi ka pwede niyan. Hindi, Lord, ang hirap po ng kalalagayan ko, paano po ba? Ayan. So the Lord will give you wisdom. Alam mo, gusto ko rin i-address yun. Kasi yung kunyari, paano ba to paulit-ulit na lang. Alam mo, pag ganun ang tinanong mo sa sarili mo, ibig sabihin, nakafocus ka lang sa sarili mo at sa mga ginagawa mo. Napakasipit ang mundo mo eh. Pero kung sabihin natin, single ka pa. Yan. Tapos in love ka. Kahit na ano pang paulit-ulit ang ginagawa mo, sabihin mo, ay naku, malapit na alas 5, masusundo ko na yung aking mahal sa buhay, ganyan. Iba eh. Hindi mo masaya ka pa rin, no? Bumibili sa oras. Oo, kahit na anong oras. Kasi in love ka eh. Ganon din si Paul eh. Alam mo si Paul, in love siya kay Diyos. Kay God. Oo, kay God. Mahal na ang Diyos at pati mga taga-Philippians. Yung pinabasa ko yung sulat na yon. Sabi ko, parang sulat ng isang in love na tao ito Ito, ganun yun. Hmm. Di ba nung naman talaga, Tosca, nung nililigawan pa si Mike, di ba, no? Walang pagod Hindi, eh. ako po nanligaw. Hindi po ako nanligaw.
Sorry. Grabe. Oo, Salamat. hindi, bakit hindi? Walang pagod kahit anong oras susunduin, kahit Oo, kahit malayo yung lugar, di ba? Opo. Ano po siya, nakatira po siya sa Parview. Fairview pa? Totoo? Parview. Sa Fairview siya? Parview. oo. Opo, pero ngayon dito na po, syempre sa Aga, Makati. pero biro mo, Makati pa yung pinupuntahan niya, di ba? O, di ba po, Oo. talagang mahal na mahal niya talaga ako. Malayo na. Kaya doon naman makikita yung kay Paul kahit na Oo, tama. Ang galing nun, Kuya Erwin. Oo. Makikita mo, iba kasi yung focus niya, wala sa sarili niya. Yeah. Wala. Nandun sa minamahal niya. Yes. Oo, kaya katuwa siya kahit na mayroong nagpipreach out of envy. Kasi Yan. alam niya, Tama yan, Kuya Erwin. Tuloy na Oo. natin. Basahin natin yung 15. 15 to Galing. Oo, kasi maganda yun Yung sabi ni Kuya Erwin, 15 to 18. Ayan, basahin natin ulit. Sige, Si Kuya Erwin no? Ang galing po. Sige, game. To be Basahin mo ulit. continued. To be Ako po continued. Basahin mo ulit? na. Basahin mo na. Ano pong verse 15 po? 15 na, 15 to 18. 15 to 18. O, sige po, Oo. sa ating mga kapatid. Tuloy na po natin. Okay po. Some, to be sure, are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The Yun. former proclaim Christ out of selfish ambition rather than from pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. Oh. Wow! Hindi, no? May ganun pala. Ito naman verse 18. Tuloy mo na verse 18. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. And in this, I rejoice. Yes, and I will rejoice. Ayun, Wow, parang ang kanta galing, mo, no? Di ba ang galing? Tinan mo. Yun yung sinasabi ni Kay Erwin. Kay Erwin, tuloy mo na ka dito. Sorry, pinutol kita. Yun na. May iba na inggit. Ano yung sabi niyo kay Erwin? Oo, naiinggit. Yung mga iba naiinggit. Saka kay Paul, yung motivation, nakapokus siya sa motive Kasi sa tingin niya, yung preaching ng mga taong naiinggit sa kanya, tama naman Si Kristo ang napipreach. As long as tama yung tinuturo mo, tama yung doktrina mo, tama yung pinipreach mo, kay Paul, baliwala yun. Kung mas magaling ka sa akin, okay lang yun kasi totoo naman yung sinasabi mo. So yun ang ni Paul. Saka hindi niya inuubos yung oras siya mag-judge ng iba na parang Oo. pinoproclaim nila out of selfish ambition rather than pure motives. Isip nila, masasaktan ako dahil nakakulong ako. Sabi ni Paul, wala yung whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. In this I rejoice, di ba? Oo, tama yan. Nare-rejoice si Jesus. Again, Ayun, tama yun kasi. Kaya alam mo kahit sa preaching, no, ang focus mo, yung gawin mo lang yung pagtuturo. Hindi kasi problema na nung iba yung pagmali yung tinuturo, lagot naman sila kay God di ba? Oo. Lagot sila kay Sa God tingin ko pag mali yung tinuturo ng iba, doon aalma si Paul. Hindi niya pababayaan yan. Pero kasi tama, kahit na anong motibo mo sa kanya, okay na lang yan. Sige na nga. Pero tama yun kasi sa Philippians 3, umalma siya doon sa mga sa mga maling turo. Tinuturo sa mga tao which is true no to sa mga church. Pero amazingly kay Paul, ang focus niya more is how is Jesus Christ proclaimed? Basta i-proclaim niya si Jesus. Di ba? Yun ang parang parang yung motive mo, bahala ka kay God kung selfish yan, kung gusto mo lang ako saktan. Tsaka ang galing na parang dito rin matututo yung ibang tao, walang inggitan Gawin yung trabaho mo, hindi mo kailangan mainggit ito yun. Mga kuya, okay lang magtanong? Syempre naman. Opo, kasi syempre, pag in-interview, syempre sabihin, wala dito sa church, walang inggitan dito, walang pagalingan dito. Pero mga kuya, nangyayari po ba talaga, like, internally na, maaari po ba ng isang alagad ng Panginoon na nagsuserve, pwedeng maging parang competitive na kailangan mas magaling akong preacher, mas magaling akong worship leader. Mga kuya, ano ba ang maipapayo nyo kung kunwari, hindi naman umaamin, baka, alam mo yun, baka internally ganun na yung nararamdaman niya. Mga kuya,
Paano po Ikaw, as a yun? praise and worship leader, na-experience mo ba yan? Oo Sige naman. na nga. Ako naman nagsasubmit. So, Oo. sige na po, aminin ko na po. So, dahil po I sing professionally, syempre, normal po sa amin kumakanta na kailangan alam namin na we need to enhance our craft, ganun po, di ba? Pero sa pag-worship lead po, alam mo po mga kuya, takot po ko dyan. Kasi may nangyari po sa akin. There was one time, please don't judge me mga kapatid. I'm just gonna tell you my testimony on this. Dumating po ako sa point na dahil nga po na yung nagsising ako professionally, inisip ko na magaling naman ako kaya kailangan nandun ako, kumakanta ako dyan. Naku mga kuya, ito na. Kung ganun na yung heart ko, nawala yung boses ko isang buwan. Isang buwan. Tapos, to the point na kahit yung tenor po, pang lalaki po, hindi ko po maabot. Wow. Kaya po nung talagang kay God, nag-sorry ako. Tapos sabi ko, Lord, basta pag hindi tama ang puso ko, wag niyo na lang akong dalhin diyan. Kumbaga, willing na ako na wag niyo na lang akong pakantahin kung gantong puso ko. Tapos nung dumating na po ako sa punto na yung pinaka-lowest pa na talagang lumudo ako sa Panginoon, doon na po niya ako hinayaan na mag-serve ulit. So nakita ko talagang wala tayong pwedeng maipagmalaki. Oo, singer ka. Pwedeng kunin ng Panginoon yung boses mo just That's like that. true. Kaya Kaya, takot po ako Yun, dyan. yun ang puso rin palagay ko ni Paul na hindi siya natatakot. Kasi kung totoo sa Diyos yan, didisiplinahin naman Lord yan eh. Oh, tama. Nangyarustog. Oo. Opo. Kaya, paano ka matatakot na kumbaga, pwedeng tanggalin ng Diyos anytime, whatever you have. Kay Job nga, in a day, ubus lahat eh. oo nga eh. Opo, Oo. matakot po. Kaya wala tayong pagmamalaki. Pero, kung tinatanong mo kung posibleng maiinggit, syempre, tao yan eh. Yung posibleng magkakaroon ng oo, tao pa rin yan eh. Di ba? Pero, kapag sa Diyos yan, itutuwid yan ng Diyos. Ngayon, kapag hindi sa Diyos yan, nako, magdudusa na lang siya sa sakit ng ulo. Sakit sa ulo at naiinggit ka. Ganun po. Aray. Hindi mo ba naisip, Tosca, nung nawala yung boses mo, ang gusto ng Diyos sa'yo, magsayaw ka na lang. Hindi ko po naisip yun, Kuya Erwin. Pero hindi ko isipin yun. So, pero proud na proud po yung puso ko noon. Kaya talagang learning moment ko yun na hindi tayo pwede magmalaki kahit sa anong pagkakataon. Kahit, lalo na sa Panginoon, talagang we have to humble ourselves before the Lord. Yun po. Amen. Amen. Naalala ko rin yan eh, nung nagyabang din ako, tanggal tuloy ako. Totoo? Kasi nangyayari po talaga, nakakatakot po. Oo. Ang Mahirap yabang ko naman nun, iba naman yung expression. kasi nasa kayo nasa positions of leadership na mataas ang position nyo sa mga ministries nyo. Ay sabi ng Diyos, to whom much is given, much is required. Yes, oo. So yun lang. Basically, ganun din. You want to enjoy 2024 or the rest of your life, nako, wag kang mainggit. Basta ang focus mo yung goal ni God nangyayari, di ba? Ito tungkol sa atin, hindi man tayo sentro ng universe, si Lord eh. Tama po, ay tako naman. Di ba? Kaya yung mga katulad niyan, mga naiinggit, may selfish ambition, kahit ganun pa yung ginagawa ng iba, wag mo nang isipin, ang labo niyan, sasakit lang loob mo. Ikaw na lang, tiyakin mo na lang wala kang selfish ambition. Tiyakin mo na lang na hindi na pure ang motives mo. Tiyakin mo na lang para masaya ka din, di ba? Kung sila naman ginagawa nila yun, masaya ka pa rin kasi basta nangyayari yung goal ng Diyos na accomplish. Kasi hindi naman ang ginagamit, ito lang, no? Instrumento lang lahat tayo, no? Yung wala namang aksidente sa Diyos, wala makakapagpigil sa Diyos kung anong gusto niyang gawin. Ngayon, wala tayong pagmamalaki. Sabi natin, ang galing-galing ko. Pwede ba? Kung yung asno nga, napapagsalita ng Lord. Oo nga po. Tayo pa, parang ganyan. Di ba? Kaya, design na tayo magsalita. Ibig sabihin, wala tayong pagmamalaki. We are just being, we are instrument of the Lord. So in other words, yung instrumento, walang ganda yan, kundi ang nagpapaganda dyan, yung gagamit ng instrumento. Oh. Di ba? Katulad kanina, si Kuya Erwin, nagigitara. Yung Oo gitara, nga po kahit mura yan,
Pero kung si Kuya Erwin ang hahawak, maganda tunog Ah, yan, $1 million. Oo. Oo. Pag kumanta ako, wala sa tono, ibig sabihin wala sa tono yung gitara. Ay, grabe naman. Hindi Na, naman po, Kuya Erwin. naalala ko tuloy sabi mo, Tosca, di ba? Yung bola sa kamay ng kakamay ko, walang halaga yan eh. Kumbaga, pagkano lang bili ko, yun. Pero pag nasa kamay ni Michael Jordan, sa kamay nila Wow. LeBron James, sila Stephen Curry, naku, Tapos may ang mahal pirma. na. Oo, Naku, iba na yun. iba Kamay ho nila yun. yun, kumikita na ng milyon-milyon dolyares yun eh. Di ba? Opo, Oh. opo. Kasi ganun din, yung basket, walang halaga yan. Pero yung basket na pinaglagyan ni Moises, ibang usapan yun. Grabe po Magtitigas, yung di ba? price din. Yung pako sa karpintero, sa kamay ng karpintero, wala yan eh. Pero sa kamay ni Jesus, yun nagbigay ng kaligtasan sa atin. At Kaya dyan, kung kaninong hawak, yun ang importante. Yung kamay correct. ng Lord. Na lahat tayo, instrumento, yung tutugtog at yung gagamit ng instrumento ang magpapagbibigay ng totoong halaga do sa instrumento. Yan. Yung mga kuya, Kaya parang naman, na-speechless. dadako tayo sa mga huling talata na ng Philippians 1. Oo nga po. Hindi tama yung sinabi mo, si Kuya Bong. Dahil doon doon patungo yung sinasabi ni Kuya Bong. Oo. Kasi ang mga susunod na talata, lalo na sa Philippians 1:21, yan, memory verse ng karamihan ng mga Oo. pati ako, parati kong nire-recite yan. For to me, Christ to die is gain. Yes. Ang galing, no? But if I am to live in the flesh, this will mean fruitful labor for me. I do not know which to choose. Okay pa. Ang kanyang struggle pa mamatay o mabuhay. Kasi pag mabuhay daw, at least marami pa magagawa para sa pag-advance ng kingdom. Kung mamatay naman, masaya ako kasama si Jesus. Amazing. Parang pakinabang pa. Pahinga ako, pakinabang. Kaya, biro mo, yun ang pinagkakalituhan mo, yung mabuhay para ma-advance yung kingdom o kaya mamatay para mag-enjoy kay Lord. So either way, nag-i-enjoy ako. Nag-i-enjoy ako. Hindi mo same po kay Lord. Kahit sa magpunta, panalo, basta kasama mo si Lord. Ganun po ba Yes, mga kuya? kasama mo siya pag naging minister. Kasama mo siya pag namatay. O, di ba? Kaya, mga kuya, yun po ang sikreto ni Paul. Yes. Kaya, mga kuya, hihingi na po ako ng words of encouragement. Siyempre, mga kuya, marami po kaming natutunan, pero please give us your words of encouragement para po sa ating mga nanonood. Na paano natin may enjoy ang 2024? Ayan. Ito sa akin yung sa Philippians 1, isa sa mga key verses dito yan, yung verse 21, for to me to live is Christ, to die is gain. Yan ang sikreto ni Paul. A Christ-centered life. Basta ang sentro ng buhay mo si Yeso Cristo, kahit na ano yung circumstance, kahit na saan ka malagay, makakapagpasalamat ka. Kasi si Paul, nagpapasalamat. I give thanks to you always for my remembrance of you. Tapos makakapagsaya ka kahit saan, kahit ano yung circumstance mo. Kasi si Jesus Christ ang sentro ng buhay mo . At paano mo alam na si Jesus Christ sentro ng buhay ni Paul? Kasi kahit na nasa bilangguan siya, inaalagaan pa rin siya ng Diyos at ginagamit pa rin siya ng Diyos. Hindi siya nahuhuli doon sa mga taong malaya. Malaya nga sila, nagpipreach ng gospel. Okay din naman yun . Pero iba yung pribileyo ni Paul na hindi binigay sa mga taong malaya . Si Paul, pwede siyang mag-share ng gospel sa Praetorian Guard. Hindi magagawa ng mga taong malalaya yan. Yes. Tulad din natin. May kanya-kanya tayong mga lugar na pinaglagyan ng Diyos. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, yun ibig sabihin, kaya tayo nilagay doon dahil meron mga tao nandun doon sa circumstance natin na mahirap abutin ng ibang tao. Tayo lang. Yan. Tulad ng pamilya natin. Pwedeng mag-share dyan. Siyempre, ibang tao, pero mas maganda pag ikaw ang may relationship dyan. Galing. Praise God. So, sa'yo po, Kuya Erwin, Kuya Bong, hindi ako dapat mainggit sa buti pa siya nandun, siya nandito.
kaya pala ako nandito kasi meron pala akong gagawin para kay Lord, para sa Yes. i-advance ang gospel ni Lord. Tama po ba? Yeah. Na, Oo, opo. O, hindi na dapat ako mainggit na, buti pa siya, ba't ako dito lang ako? Oo. Ganun. Kunyari, yung, naging bilyonaryo si Kuya Bong. Hindi ako maiinggit. Kasi siya, nilagay doon para makapag-share ng mga gospel sa mga bilyonaryo. Ako, iba yung... Oh. Oo. Kaiba ng lugar. Ayan. Yamang ito po yung panghuli naming mga sasabihin para sa segment na ito. Gusto ko lang hong sabihin sa inyo, unang-una, ang maraming tao nabubuhay nang wala hong kaunawaan kung anong kalandahilan sa buhay. Kaya kapag walang misyon, sigurado konsumisyon ang kalagi mong kalalagayan sa buhay. Kaya kaya gusto nating maging masaya, dapat maging maliwanag sa atin, what are we really living for? Kaya sabi ni Paul, for me, to live is Christ. Iba for them is to live for money, to live for pleasure, to live for something else or somebody else, di ba? Pero sana maging maliwanag sa atin, what it really means to live is Christ. Si Kristo pa talaga yung ating pinamumuhay. Kaya si Paul, kahit na gumagawa iba ng out of inggit o kaya naman kahit na nakakulong siya, as long as Christ is being proclaimed. Because for him, to live is Christ. Kaya masaya siya, di ba? And kung mamatay man, pakinabang pa rin. Imagine, either way parang panalo. Kumbaga sinasabi natin na win-win siya. Mabuhay siya sa lupa, win-win. O matay siya, win-win. So sa madaling salita, ganun din tayo. You want to enjoy, what are you really living for? Are you living for Christ? Can you honestly say, for me, to live is Christ, and to die is gain? Pag-isipan mo, kapatid. Yan ang isa maipapayo kung dapat na wag nating kakalimutan. Yay! Thank you rin po, Kuya Bong. Ako, Kuya, galing po. O yan mga kapatid talagang meron po tayong susunod na kabanata dyan. Kaya mga kapatid, wag po kayo mawawala next week. Grabe po, ang saya-saya talaga. Nag-enjoy po ba kayo? Mga kuya, nag-enjoy po ba kayo today? Oo, siyempre. Hindi mga kuya, so ito na po. Dumating na po tayo sa ating portion kung saan hihingan ko na po kayo ng tagline. Yan, umulan. Lumaraw. Bagyo. Kung kailangan nyo ng payong, andito lang po ang Payong Kapatid. Kapatid. Di ba